Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 45 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang bar, binanggit ni Reynolds ang mahalagang tanong kung sino ang sasama kay Arthur sa kanyang susunod na misyon. Agad namang tumanggi si Adam, pabirong sinabi na hindi siya bagay sa pag-aalaga ng bata at baka patayin pa siya ni Arthur habang natutulog. Tahimik na sumang-ayon ang grupo, mula sa maikling no doubt ni Durden hanggang sa yep ni Angela, true ni Alice, yes. Ni Reynolds, make sense ni Helen, at tahimik na yes ni Jasmine. Nakita ni Adam ang kanilang mga reaksyon at kumindat habang sinabing, sabi ko na nga ba, dahilan para matawa si Arthur. Ipinahayag ni Reynolds na umaasa siyang sina Durden o Helen ang sasama kay Arthur. Bagaman inamin niyang wala silang maibibigay na malaking kabayaran, handa naman sila ni Alice na magbigay ng kahit konting kabayaran bilang pasasalamat. Ngunit mabilis na itinanggi ni Durden ang usapin ng bayad, nagpaliwanag na pamilya silang lahat at masaya siyang samahan si Arthur at tulungan itong magpatatag. Sumang-ayon din si Helen, sinabing hindi nila ito ginagawa para sa pera, lalo na't marami naman silang nakuhang yaman mula sa huli nilang dungeon raid. Bago pa man magpatuloy si Reynolds, nagulat ang lahat ng magboluntaryo si Jasmine na siya na lang ang sasama. Nanahimik ang lahat sa pagkabigla. Dahil kilalang ayaw ni Jasmine ang escort missions, higit pa kay Adam, mabilis na nagtanong si Angela na nagsabing si Jasmine pa talaga. Hindi ba't ayaw niya ng mga escort missions? Ngunit mumiti lang si Jasmine at sinabing okay lang dahil si Arthur ito. Sumabat si Helen at ipinaliwanag na si Jasmine talaga ang pinakamainam na protector kay Arthur, dahil si Durden ay nakatutok sa malalaking spell na para sa mga grupo, at hindi naman kayang protektahan ng maayos ni Helen si Arthur ng mag-isa. May ngiti sa labi, tinanong ni Alice kung sigurado si Jasmine, at sumagot ito ng thumbs up. Pumayag na rin si Adam, ipinaliwanag na si Jasmine lang ang augmenter na may wind attribute affinity sa grupo, umabot na ito sa light orange stage noong nakaraang taon. Kaya't napakabisa niya. Sumang-ayon si Durden, bagaman inamin niyang gusto rin sana niyang sumama kay Arthur, pero praktikal lang na isa lang ang sumama. Tinapik ni Reynolds sa balikat si Durden at sinabing, sa susunod na lang, Durden. Tumango si Durden at sinabing, salamat, Ray. Napatingin naman si Arthur kay Jasmine at mumiti, mukhang ikaw ang magiging bantay ko, at mumiti rin si Jasmine bilang sagot. Kinahapunan, pag-uwi nila, nadatnan nila si Lilia na nag-ensayo ng mag-isa. Sumugod si Ellie at sumigaw, Lily. Hindi patas na mag-ensayo ka nang wala ako. Mula sa perspektibo ni Arthur, napansin niyang kayanan ni Lilia na magmeditasyon ng mag-isa, kahit hindi na niya tulungan sa mana. Naisip niya na baka sa edad na 7 o 8 ay ma-activate na ni Ellie ang kanyang kapangyarihan, pero duda siya kung magkakaroon ito ng pasensya. Sa isang banda, baka mas mabuti na rin yon, ayaw niyang mapansin agad si Ellie ng mga tao. Humingi si Arthur ng permiso kay Reynolds na pumunta sila sa auction house para bumili ng espada, dahil hindi siya nakahanap noong una silang pumunta. Pumayag si Reynolds. At pinaalalahanan ni Alice na huwag magtagal dahil maghahanda na siya ng hapunan. Sa Helsty Auction House, sinalubong sila ng mga magulang ni Lilia. Una nilang nakita ang mga ito mula noong nangyaring insidente, at agad siyang inusisa ng mga ito kung maayos ang kanyang kalagayan. Sinikap niyang ipaliwanag na ayos lang siya at masaya siya na tapos na ang gulo, pero halata niyang hindi pa rin masaya ang mga magulang ni Lilia sa naging tugon ng hari sa insidente. Nagkomento si Vincent, ama ni Lilia, na baka pampalubag loob lang ang pagpapatalsik sa mga gwardiya at siguradong babalik din ang mga ito. Sumang-ayon si Reynolds, na sinabi ring iyon din ang kanyang hinala. Sinubukan ni Arthur na ibahin ang usapan at nagpaliwanag na kailangan niyang makahanap ng espada para sa kanyang application test sa Adventurers Guild. Tuwang-tuwa si Vincent at sinabing maghanap lang siya at maglaan ng oras para mahanap ang tamang espada. Namangha si Arthur sa laki ng storage room ng auction house at sa dami ng mga gamit doon, pero agad din siyang nainip dahil karamihan sa mga espada ay malalaki o mabibigat para sa kanyang maliit na katawan.
Napaisip siya kung dapat na lang siyang maghanap ng kakaibang armas para magamit pansamantala. Bago pa siya sumuko, nakita ni Sylvie ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng mesa, isang espada na nakabalot ng itim na saya. Napakunot noo si Arthur at sinabi, "Larry, espada ba yan?" Mukha raw itong patpat lang pero iginiit ni Sylvie na subukan niya ito. Nang hawakan ni Arthur, nabigla siya sa bigat nito, hindi ito parang patpat kundi parang tunay na espada. Nang subukan niyang hilahin mula sa saya, hindi niya ito maalis. Sinubukan niyang lagyan ito ng mana gamit ang iba't ibang elemento pero hindi pa rin niya ito maalis. Napaisip siya kung baka kailangan ng partikular na elemental affinity para mabuksan ito. Habang inaaral niya ito, may nakita siyang marka na nagpapakitang may kinalaman ito sa mga Dragon Beast Tamers. Napatingin siya sa marka at sinubukan niyang gamitin ang kanyang Dragon Beast Will at sa wakas, nabuksan niya ang espada. Napangiti siya, alam niyang sa wakas ay nahanap na niya ang armas na hinahanap niya, at dito nagtatapos ang chapter 45 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 46? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.